Okay, let's go. Hello Kanoy, kumusta kayo at magandang araw sa inyo lahat. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo ang bahay namin dito sa Canada bilang isang temporary foreign worker. At sasabihin ko din sa inyo kung magkano at ano-ano ang binabayaran namin dito. Tara, let's go! So umpisahan muna natin dito sa labas. So kung mapapansin nyo, 2-story yung bahay namin. So sa 1-story, ayan, meron dyang nakatira na isang pamilya. So yan, kung makikita nyo yung sasakyan na pula, hindi sa amin yan. So dun yan sa pamilya na nakatira dyan sa baba. So yung baba na yan, isang buong bahay din yan. Meron na rin yung kitchen, bedroom, toilet, tsaka living room. So kompleto na yan, isang buong bahay yan. So yung pinto doon sa kabila, yan, wala kami access dyan. So may nakatira dyan na Canadian na buong pamilya. And itong pinto na to, yan yung sa amin. At yan yung buong second floor. Yan, sa amin yan, buong second floor na yan. At wala kami access dyan sa baba. Tara, ipapakita ko sa inyo ang loob ng bahay. Let's go! Ayan, papunta sa entrance. And ito yung entrance door namin. And yan, pagbukas mong yan, hagdan na agad pataas. Yan, kasi sa second floor kami, wala kaming access sa first floor. And ito na agad, papansin nyo. Yan, pagkakit sa hagdan, meron ditong switch ng heater. Yan, pagka winter, binubuksan namin yan. So, yan yung heater. Yan, and then ito naman yung aming laundry area. Yan, meron kami dalawang washing machine na malaki. Ito yung washer. And ito naman yung dryer. So ganito siya kalaki, pang heavy duty, yan, pang malakasan. And ito naman yung aming dryer. Yan, so hindi na kami nagsasampay sa labas. Automatic, paglabas ng dryer, tuyo na, tutupi mo na lang. Ngayon ito naman yung aming dining area, diyan kami kumakain. Dalawa lang upuan pero tatlo kami dito. Tayo na lang yung isa. And then ito naman ang aming kitchen. Yan. Alright. So, ito yung aming rep. Yan, may mga cabinet dyan, may mga gamit na dyan. And yan, yung buong kitchen namin. Ito yung lutuan. Yan, may nagluto pa, hindi pa tinanggal. Tapos, rice cooker. Yan, tigisa kami yung rice cooker. Tatlo lang kami dito na nakatira. So, ito yung yan, mga gamit namin, mga plato. Ayan. Bali yung mga gamit namin na yan, galing na yan sa company. Ayan. So, bigyan na ng company yan lahat ng mga gamit namin dito sa ilalim. Yan, mga kawali, kasirola. Ayan. Galing. Pero yung rice cooker, binili namin yan. Kanya-kanya. Ayan. Lahat yan galing sa company. And wala kaming gas, hindi kami gumagamit ng gas. Ang lutuan dito is electric. Electric yan. So, medyo maluwag, medyo komportable kasi tatlo lang naman kami dito nakatira. Bali, tatlo kami dito at iba-ibang lahi. So, ako Pinoy, tapos yung isa Nepal, tsaka isa Bangladesh. So, tatlo kami dito. Wala akong kasamang Pinoy, ako lang. And then, dito sa kitchen, may pinto ditong isa. Ayan, at ito naman yung aming bathroom area. Ayan. So, ito yung lababo namin and yung toilet. And ito naman yung aming shower. Ayan. Shower area. Ayan. May bathtub. Ayan. And meron na rin heater yan. Yung tubig namin, may heater na rin yan kapag winter. Alright. And dumako naman tayo sa
living room. Tara sa living room. So meron kami ditong maliit na hallway. Papasok at meron 3 pinto. Ayan, so kwarto to nung kasama kong isa at yun naman yung isa. And ito yung aming living room. Ayan, papansin nyo may 2 sofa na yan. At wala pa kaming gaanong gamit. Ito, space pa to. Wala pang gaanong gamit. Okay. So hindi ko alam kung bibili pa kami or bahala na. And nandito naman yung kwarto ko. So ito yung kwarto ko. Ayan, tara pasok tayo. Alright, so welcome po sa aking kwarto. And eto na. Eto pagpasok nyo, ito yung aking bedroom. Ayan, yung aking higaan. And then meron na rin akong mini table dito. Yung aking bagong studio, Bryson TV Studio. Diyan ako nag-edit ng video ngayon. Eto, meron din akong heater dito sa kwarto. Ayan. So heater, bubuksan ko lang yan at iinit na. Yan ang heater namin na sa baba. Sa baba nakalagay. Pag ganun yung heat niya. And kung mapapansin nyo, kanoy sa taas, ayan no. Wala kayong makikitang aircon. Diba? Unlike doon sa Japan or sa Pinas, may aircon dyan sa taas, yung aircon na tsaka heater. So magkasama na yun. Sa Japan kasi ganun eh. Magkasama na. Pero dito, wala silang aircon at heater sa taas. Ang sabi nila, may nakausap kasi akong Canadian, ang sabi nila pagka summer, binubuksan lang nila yung bintana para pumasok yung hangin. So yun lang yung ginagamit nila. Kasi ayaw naman nila lang malamig, kaya hindi na sila nag-aircon. Kaya heater lang yung ginagamit nila pagka winter. And may isang pinto dito sa kwarto. Ito naman yung aking closet. Diyan! Ayan. Ayan na yung aking mga gamit-gamit. Ayan, mga damit. So, yan. Yan ang bahay namin dito sa Canada. At yun nga, i-explain ko na sa inyo, no? So, doon muna tayo sa kitchen. Salary deduction na yung bayad namin dito. At ang bayad namin dito is $548. So, yan po ang bayad namin. Per head po yan. So, bahay and tubig na po. Bali, yung tubig po, ano na yan, kasama na yan doon sa bahay ng binabayaran namin. Free na yan. Only use na yan yung tubig namin. And then, yung electric ay hiwalay. So, hiwalay na bayad yan kasi lahat ng gamit dito is electric. Like yung stove, electric yan. Yung mga heater, electric yan. Walang gas. And itong dryer namin, electric din yan. So siguro malaki ang babayaran namin dito sa electric. So hindi ko pa nare-receive yung payment namin sa electric bill, kaya wala pa rin akong idea. Kasi kakadating ko lang dito at mag-iisang buwan pa lang ako ngayon dito sa Canada. And yun, siguro sa mga susunod na video, i-share ko sa inyo kung ano-ano yung mga expenses namin dito, yung cost of living. Okay? So, yun lang sa mga gustong magtrabaho dito sa Canada. So, ganito po yung magiging accommodation house ninyo. So, maaaring ganito or sa apartment style. So, iba-iba. Pero, yung upa po sa bahay ay nakatipid po yan sa province kung saan kayo mapupunta. So, dito sa Nova Scotia, ganito yung bayaran ng mga bahay dito. Lalo na kung ikaw ay nangungupahan. So, 500 something or 600, mga ganyan. Ganyan nagre-range yan, depende sa klase ng bahay. So, yun lang guys for today. So, sana po nabigyan ko ulit kayo ng informasyon sa mga gustong magtrabaho dito sa Canada bilang isang temporary foreign worker o kahit na anong trabaho. Okay? And patuloy niyo po akong suportahan at kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe. And yun, Kanoy, hanggang dito na lang ulit at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pagpalain po tayong lahat at sana makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. And wag po nating kalimutan mag-pray. Libre lang po ang mag-pray. Walang bayad yan. May sukli ka pa. Okay? So hanggang dito na lang po ulit at maraming salamat. And again, thank you for watching. And kita-kits po ulit tayo sa susunod na vlog. Bye-bye!